What's up mga kababayan, News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan itong mga nagbabagang balita. Talagang sure win na pagdating sa mga Team Suka sapagkat kitang-kita na dinadagsa ng taong bayan ang bawat pagkampanya ng slit ni Tatay Digong. Naku naman, iyak malala na naman itong si Ngagba na ang kanyang pagkampanya palpak, no? Nilalangaw habang itong slate ni PRRD kulang na lamang hindi magkasya sa mga venue na kanilang pinupuntahan. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no, mga kababayan, dito pa lang kitang-kita na may pag-asa tayo no, na mabalik ang Duterte administration. At diretso kumunoy itong bangag na administrasyon. Na anong sa tingin nyo doon mga kababayan? Payag po ba kayo na mabalik ang mga Duterte sa ating gobyerno na sila na ang mamahala upang mapaunlad ang ating bansa? Paki-comment nga ang inyong opinion sa ating comment section ng ating mapag-usapan dahil kung akong tatanungin, walang duda na mas katiwa-tiwala ang mga Duterte kaysa sa mga bangag. Nabuti pa naman noon, kitang-kita na takot ang mga Addictus Benedictus sa paggawa ng karahasan sa ating bansa. Kung kaya naman, hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Maganda tong sinabi ni Marcoleta. Sabi niya, tonight, ito yung sinabi niya kanina, tonight, let us make a solemn vow. Tonight, let us make a covenant. Let us resist the temptation. Let us repel the vindictiveness of the man, the leader of the House of Representatives, Martin Romualdez. He is responsible in weakening our institution. Ito nakakahasar kay Tamba. Dahil sa pangarap niya na gusto niyang maging vice president, pinahihina niya ang institusyon. Pinahihina niya ang opisina ng vice president. Pinahihina niya ang kongresista. Pinahihina niya even the legislative bodies. Bakit? Dinaan niya sa ayuda. For what? Dinaan niya sa pera. Dinayaan niya sa projects. Sino nagsabi niyan? Ultimo mga congressman like Alvarez. Oh, may mga nagsasabi talagang binayaran ng 150 million. Di umano, etong mga pumirma. Anong ginagawa ni Tamba? Pinahihina niya institusyon. Dahil sa pangarap niya na maging vice president, wala pong masamang maging mangarap. Dapat talaga ang tao ay nangangarap. Pero ang pangarap ay pinaghihirapan. Ang pangarap ay tinatrabaho. Ang pangarap ay nagsasakripisyo. Hindi ang pangarap binabayaran mo. Hindi ang pangarap sinisiraan mo ang ibang tao. Hindi ang pangarap ay dinadaan mo sa pananakot. Tamba, ang pangarap, samahan mo ng sakripisyo. Magsilbi ka sa taong bayan, mamahalin ka ng taong bayan. Sakripisyo ka. Yung yaman mo, ibigay mo sa taong bayan, magsakripisyo ka, mamahalin ka ng taong bayan. Hindi yung ikaw ang bida, ikaw nagbibigay ng pera, kaya hindi ka mamahal ng taong bayan. Nakikita nyo, sangayon po ba kayo sa sinasabi ko? Correct. This person is a fake person. Kaya kahit anong gastos niya ng pera, hindi siya minamahal ng taong bayan. Walang kapag-asang manalo itong si Tamba. Sabay, ang pag-asa lang nito, tanggalin, eliminate, baka patayin o pahinain ang institusyon, pahinain ang kalaban. Iprotesta ang kalaban. Wala nga itong kalaban ngayon di ba? Ano sabi ng COMELEC? Sinuspinde. Hindi pinalaban yung kalaban niya. Di sino? Wala siya kalaban ngayong eleksyon. Hindi panalo siya, congressman na naman siya. At yan ang balak niya dito kay VP Sara mga kababayan na kapag na-impeach itong si VP Sara, madidisqualify na humabol sa pagka-presidente at sigurado na maging presidente sa taong 2028. Grabe, wag nating hayaan na mangyari yon mga kababayan. May pag-asa tayo. Nakikita nyo na nagbubunga po ang paghihirap ng bawat isa. Paghihirap ninyo, pangangampanya nyo sa mga kamag-anak ninyo. Sa pagtutol at pagsigaw nyo dyan sa social media nyo, sa Facebook nyo, sa YouTube nyo, sa TikTok nyo, yung sigaw nyo na tayo inaapi ng taong bayan. Ang taong bayan ay inaapi ng gobyernong ito. Kaya maraming salamat doon sa inyo na patuloy na sumusuporta. Itong nangyari sa Cebu ito po ay bunga ng sigaw ng buong Pilipinas. Ito ay sa Cebu lamang. Pero alam nyo, napakalaking bagay ninyo. Hindi lang po kami mga DDS vloggers. Kayo mismo, kayong manonood. Kayo ang nasa likod dito. Kayo po ang lakas ng loob namin. Kayo po ang tunay na nagsasalita. Kami ay parang mikropono nyo lang para lumakas ang sigaw ninyo. Pero ang tunay nagsasalita dito, kayo buong Pilipino. Kaya maraming salamat. Tuloy-tuloy lang po. At this is to encourage everyone na may nagiging resulta po yung ating pag-downplay nila ito.
Pansinin niyo si Marcos, walang sinasabi ngayon nakakaasar. Wala siyang binabanggit kung hindi pogo, 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 droga, 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 drug war, drug war, drug war. Napaka-ipokrito nitong si Marcos. Siya nga hindi makapag-drug test eh. Siya nga ay bangag. Di umano sabi ni PRRD. At naniniwala ang taong bayan na bangag siya dahil takot siya magpa-drug test. Pero wala, dinadownplay niya to. Sama siya ng sama. Wala silang maipagmalaki. Kung hindi, dinidikit si PRRD sa pogo, pogo, pogo. Ano po ang pinagmamalaki ng Duterte? Huwag niyo pong kakalimutan ito. Ang pinagmamalaki ng Duterte is the Duterte brand itself. Yung branding ng Duterte. Galit sa adik. Galit sa NPA. Masasabi nyo ba na ang Marcos ay galit sa adik? Hindi. Masasabi nyo ba ang Marcos galit sa komunista, galit sa NPA, galit sa mga kaliwa, galit sa mamamatay tao? Hindi. Kaya nga nang maupo yang si Marcos Jr. Doon nagsimula ang pagbabalik ng mga karahasan sa bansa Kaso hindi lang nababalita ng mga bayarang media sapagkat busy sila sa pagpopromote dito sa aslit ni Bangag. Pero kung active kayo sa social media, kapansin-pansin tong mga sunod-sunod na pagpatay sa mga ordinaryong mamayan, mga kidnapping, at pati nga ang droga ngayon binibenta na online. Grabe. Nagla-live pa sila mga kababayan. Galit sa korap? Masasabi nyo ba na galit sa korap ang mga Marcos? Hindi. Puro sila narrative. Puro sila media release. Puro statement, walang katotohanan. Ang Duterte brand, gawa, tapos mandato galing sa tao. Nakikita nyo yung picture na yan? Yan po ang mandato galing sa tao. Statement na ang impeachment ay hindi na matutuloy. Napakadami po ng tao. Napakadami po. Ang daming aerial nakuha. Tingnan nyo po sa SMNI. Ang dami pong drone shot. Tingnan nyo po ang sorties ni Marcos. Wala silang ganon. Puro capture lang ng isang side. Kukuhanan, tapos aalis. Kukuhanan, aalis. Wala. Okay, ako hinahamon ko kayo Marcos. Sa inyong mga sorties, maglabas kayo ng mga ganitong drone shots. Maglabas kayo ng crowd, yung dami ng crowd. At huwag kayong umasa sa pulis para dumami ang inyong crowd. Nakakahiya po kayo, Marcos. Oh, 'di ba? Ito yung napakahalaking halimbawa ng Duterte brand. Napaka-importante po nitong Duterte brand dahil this speaks the power and the mandate of BP Sara. Tandaan po natin 32 million po ang boto ni BP Sara. At si Marcos ay 31 lang pero kaya lang dumami yan because of BP Sara. Pag kinumpare mo yung kanilang mga rallies, malayo po ang rally ng BP Sara. It means yung 32 million ni BP Sara ay nananatiling 32 million or mas madami pa. At ngayon ay nilalangaw kung dinudumog po ang Duterte, kung dinudumog ang Duterte brand, ang Marcos nilalangaw po. Kailangan gumamit ng pera, kailangan gumamit ng ayuda, kailangan gumamit ng pulis. Eto mga yan, ilang rally na po ang napuntahan ko sa Duterte. Ilang rally na po ang napuntahan ko sa Maysug. Walang namimigay ng pera, walang pagkain, wala lahat. Maniwala po kayo sa akin, hindi po kami nabigyan ng pera kahit 5. Sagot pa namin ang aming pamasahe. Kaya ako natutuwa, no? Nagsasalita na po ang taong bayan. Hahayaan, ito yung indignation rally po ito. Ito'y pagsigaw ng laban sa impeachment kay BP Sara. At hindi lang po ito rally para kontrahin ang impeachment kay BP Sara. Again, this is a strong statement that PDP will win. Dito muling siniguro ni PRRD, mananalo ang... Tandaan nyo ba, di ba? Binanggit ni PRRD na mananalo ang PDP. Binanggit niya yan. Dito, binanggit ulit sa pamagitan ng dami ng tao. He will sure that PDP will win. Kaya vote straight po tayo. Ha? At ikampanya po natin. And then, gaya na sabi ko, this is a very, very strong statement. Hahayaan ba natin? Nagtatingnan nyo, nagsalita ang taong bayan. Ganyan kadami ng ayaw ng impeachment. Ilan lang po ang pumirma sa mga congressman. At sinasabi pa na garantisado, meron silang natanggap na 150 million reasons kaya sila pumirma. Mga magnanakaw, mga kurap. Correct. 200 plus lang na congressman ang pumirma, samantalang ang dami ng tao na ito. Ilan ang bumoto kay BP Sara? Ilan lang ba ang boto ng mga congressman na yung kahit pagsamasamahin mo, hindi aabot kay BP Sara? Pag kinumpare nyo ulit dito, nagsasalita ang Cebu. Ito ay hindi lang salita ng Cebu. Ito ay salita ng buong Pilipinas. Ayaw namin sa impeachment. Nagrally ang
Nagrally ang INC kasama ang ibang simbahan. Nagsalita, napakadami, dinumog ulit. Ayaw sa impeachment. Yung mga para sa impeachment, nagrarally, nagsisisigaw, tingnan nyo nilangaw. Ni hindi umabot ng 500. Nakita nyo? So isipin po natin, tayo po ayaw natin sa impeachment. Ang Pilipinas ayaw ng impeachment. Ang Pilipino ayaw ng impeachment except yung mga ilang congressman na nakatanggap ng 150 million. O yung mga kukonting nagrarally. Hindi po ako nagbibiro. Kayo, saliksikin nyo sa mga balita, hindi lang sa SMNI, kahit saan, kahit doon sa mga bias media, check ninyo. I-compare ninyo yung rally ng pabor sa impeachment at i-compare nyo yung rally ng ayaw sa impeachment. Bulag ka na lang pag hindi mo pa nakita yun. Bingi ka lang pag di mo pa nakita yun. Or bayad ka. Kaya kung pansin nyo mga kababayan, binabagalan ng mga Senado ang pag-usad ng impeachment dito kay VP Sara dahil alam nila na kapag sila bumoto dito sa impeachment na to, diretso kumunoy ang kanilang career, no? End of career na nila. Walang mga Duterte supporters ang iboboto sila, dagdag panaalanganin din sila pagdating sa mga taga Mindanao, INC at KOJC. Nagbubulag-bulagan ka, nagbibingi-bingihan ka. Kasi bayad ka. Kitang-kita na po yan. Kahit dun sa mga media nakakampi ni Marcos at ni Tamba, lumabas, nalantad ang difference nung dami ng tao. Eto, isa to sa kuha kanina. Tingnan nyo kung gaano kadami. Ito yung rally dyan sa Cebu. Tindi, no? Tanong ko sa inyo mga bashers, kahit kayo, tanongin ko kayo mga manonood. Kahit ikaw ay pula, ikaw ay dilaw, o kahit ikaw ay mga Maka-Duterte. Sige, lahat na po, tanungin natin. Magkalapit ba yung dami ng tao doon sa ayaw ng impeachment at doon sa gusto ng impeachment? Nakita nyo yung layo? Di ba kakapiranggot? Parang sila lang ang sigaw ng sigaw. Tapos ibinabalita pa ng media. Eto ngayon lang kasi ito Pero after mga 2 hours, 3 hours, 4 hours, 5 hours, at ito hindi, kasi ito ngayon as of now, ito ay binabalita pa lang, as of the recording of this video, ito ay binabalita pa lang sa SMNI. Wala pa to sa ibang mainstream media. Abangan natin kung ibabalita nila ito. Malagay natin after 3 hours, 4 hours, 5 hours kung ibabalita nila. Pero kung hindi nila to binabalita, they are biased. Diba? Alam natin, kapit mga kapatid, may mga pag-asa na tayo. Unti-unti na po lumalabas ang taong bayan. At abangan ninyo, Abangan ninyo. Probably bago matapos ang February. May malaking bagay na mangyayari. Posibleng may magandang mangyayari. Ang taong bayan kasi galit na Lumalabas na sa kalsada. Ito At yun na nga mga kababayan, narinig natin itong mga nagbabagang balita sa oras na ito. As always, mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa ating next vlog. Huwag niyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Maraming po salamat kababayan. Ingat and God bless.